Ang mga halimaw ay nabuo dahil sa mana, karamihan sa kanila ay kaaway ang mga tao kaya naman ay nagdudulot sila ng kapahamakan sa sangkatauhan gayunpaman ay malaki pa rin ang kanilang pakinabang sa mga tao dahil ang kanilang katawan ay may bato na gawa sa mana at mga buto nila ay nagagamit sa paggawa ng mga materyales kaya naisip ng mga tao na ang mga halimaw nakakatulong rin sa pamumuhay. Ang grupo ng mga mangangaso ay espesyal dahil sila ay pinili at dumaan sa matinding pag-iinsayo upang mapabilang sa grupo nato. Mataas ang kanilang sahod at nakakatanggap ng higit pa base sa kanilang pagtatrabaho. Napaisip si Zephyr bakit sa minahan siya pinatrabaho kung isa siya manglalakbay. Napaisip siyang marahil may mas malalim na dahilan dito. Nasigawan si Zephyr ng maninda at sinabing hindi na siya maaaring makahiram pa ng pera dahil sa laki ng nautang nung nakaraan. Napaisip si Zephyr na kung kailangan pa ba niyang magnakaw para makuha ang gusto nang bigla siyang kinausap ng babae at nag-alok na bibigyan siya nito ng pera kung ibebenta niya ang kanyang laman loob. Agad na pumayag si Zephyr at pinirmahan ang dokumento na ibinigay ng babae. Napag-alaman din niya na maaring makonsela ang operasyon kapag nabayaran niya ang pera sa susunod na linggo. Hindi makapaniwala ang maninda at iniisip na nababaliw na si Zephyr. Ibinili niya ang pera ng isang kahon ng mahiwagang tubig. Nagtataka man ay ibinigay ng maninda ang kanyang gusto at sinabing hindi na siya mangingialam. Napatingin ng babae nag-alok sa kanya at sinabing napakisig nito at malakas ang loob. Naubos na ni Zephyr ang isang kahon at sinabi sa sarili na sapat na ang lakas nito nang bigla siyang tinawag ng mangangaso at sinabing siya ba ang magtuturo sa kanila patungo sa narinig niyang halimaw. Napaisip si Zephyr na tamang-tama ang pagkakataon at sumagot si Zephyr, "Opo, ako po sir." Nagpakilala ang mga mangangaso si Goat ay ang pinuno nila at si Marco at Dale ang kasama nito. At sabi naman ni Zephyr, "Ekena, gagalak ko po kayong makilala sir." Sinabi ni Zephyr na wala siyang kapangyarihan makakita sa gabi pero maaari niya gamitin ang kanyang mana na para isang bola na nagpapalawak ng pakiramdam. Ang kakayahan nato ay maganda lalo na kung gusto mong makaiwas sa mga dungeons at halimaw lang ang Ponteria. At nagsalita ang pinuno, "Kung ganun bibili na lang tayo ng potion na makakakita sa dilim." At patuloy naman sa pagsasalita ang pinuno na kung ikaw ay handa na maaari na tayong magpatuloy. Nagsabi ang pinuno na aalis na sila, pinabuhat nila ang kanilang gamit kay Zephyr at sarkastikong napatawa sa sinabi ni Zephyr na siya ay gumagamit ng mana at sinabing maaari bang makipag-away si Zephyr sa mga dungeons. Dugtong pa nito na si Zephyr ay isa lang itong pain sa kuweba ng mga halimaw. At sinaway naman ng pinuno si Del na ang sabi, "Tumahimik ka Del." Inaalala ni Zephyr kung sino ang pamilyar sa kanya ngunit isa lang ang namumukaan niya. Naisip niya nung nakaraang buhay niya nakita ang isa sa kanila at nakita niya ito matapos na ang pagpatay sa mga dungeons kaya alam niyang dalawa sa kanila ay mamamatay, kaya inisip niya kung paano niya mapapakinabangan ang tatlo. Mukhang pagod na ang pinuno sa pagkahaba ng kanilang paglalakad dahil sa daan na napaka-tok-tok nito, at naisip nito na malayo pa ba sila. Laking gulat at pasasalamat ng pinuno dahil na nakaabot na sila sa kanilang destinasyon, at nakita na niyang kumaway ang kanilang kasamahan sa kanilang pagdating. Matapos ang napakahabang paglalakbay ay sinalubong sila ng kanilang iba pang kasama, sila ang magsisilbing backup para sa operasyong ito. Ang pinuno ay ipinataas niya mga kamay nito at tinalian ng mga mahiwagang lubod na nagkokonekta sa kanilang apat sa kanya at sinabing kapag may isa sa kanila ang nasaktan o namatay ay maputol ang lubod na nakatali sa kanyang braso at saka sila hihingi ng tulong o backup sa kampo. Nang maglakad na sila, biglang sumigaw ang pinuno ng kanilang backup na grupo, na huwag kayong mag-alala, isa lang itong maliit na paggalugad sa loob ng kuweba, kaya mag-ingat kayo, at nagsabi pa itong magpakabuti kayo. Naglakad sila hanggang sa dulo ng tunnel, at may naramdaman si Zephyr na may naglalakad na mga halimaw patungo sa kanila. Ipinaalam agad ni Zephyr sa kanilang pinuno at gumawa ng plano agad sila, at ayon na nang biglang may naghagis ng bato at natulala ang mga halimaw, at nasunod na nang ang kanilang plano na malito ang mga halimaw. Pagkatapos nun biglang sumulpot ang kasamahan ni Zephyr sa likuran ng halimaw, at pinatay ng pinuno ang isang halimaw. At nagsalita pa ang pinuno sa kanyang isipan na hindi lang ang paghahalugad ang kanilang grupo kundi kaya din nilang makipaglaban. At nakasalubong ng mga mahihinang halimaw at pinatay ang mga ito. Kukuha sila ng impormasyon patungkol sa mga dungeons at hanapin ang halimaw, yun ang tunay nilang pakay. Ang kanilang pinatay na mahinang halimaw ay maaring stragglers lamang o nahiwalay sa kanilang grupo. Ang mag-ito namumugad malapit sa dulo ng tunnel. Ang grupo ng mga ngasong A at B ay naparoon na upang ubusin ang kalahi nila at maaring ang dalawang yun ay isa sa mga nakatakas,
Ayon naman sa kaalaman ni Zephyr na ang grupo A at B ay umaataki sa bahagi ng kuwebang ito, at ginamit lahat ng malalakas na kapangyarihan upang malinis ang kuwebang ito, yan ang kanilang trabaho upang malipol ang lahat ng mga halimaw. Kaya ang kanilang pinuno ay napaisip na ubusin ang mga dungeons na katago sa tunnel. Sinabi ni Dale na ang kanilang trabaho ay malaman laman saan ang mga dungeons at wala ng iba. Napaisip rin ito na baka mayroon pang napakaraming dungeons o mga halimaw at 3 lamang sila. Sinabi ng pinuno na 4 sila kasama si Zephyr at madami na sila upang matalo ang mga kobolds. Ito ang tawag sa parang mga asong halimaw na kanilang nakasalubong kanina. Tumutol si Dale at sinabing tagabuhat lamang si Zephyr ng kanilang mga gamit at wala ito laban sa mga dungeons. Pinahinahon muna ni Marco si Dale at nagtanong sa plano ng kanilang pinuno bago magdesisyon sa kanyang gagawin. Pinalabas ng pinuno kay Zephyr ang halaman ng moonbush leaves at berries, at sinabing kapag dinurog ang halamang ito at ihalo sa dumi ng kobolds ay magiging kasing amoy nito ang isang babaeng kobolds na nagiinit, at ang amoy nito ay napakalakas na maaring maamoy ng 3,000 talampakan, kaya gagamitin nila ito upang maging patibong para sa mga kobolds. Sinubukan nila ito at nakahuli na sila at yumepekto nga ito. Pinuri ni Marco ang pinuno at sinabing matalino ito paminsan-minsan at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa halamang ito. Sinabi ng pinuno na galing sa karanasan niya ito kahit ang totoo ay si Zephyr ang nagsabi sa kanya ang tungkol sa halamang ito. Naalala ni Zephyr na nung una niya buhay ay nakasama niya ang pinuno sa grupo ng mga mangangaso at sinusubukan nitong makakuha ng papuri mula sa kasamahan pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Nagulat ang pinuno dahil wala nang sumunod na kobolds. Sinabi ni Zephyr na nagpunta na siya sa tunnel na ito bago ang araw na iyon at sinabing iilan lang na kobolds ang naruroon. Nagulat ang pinuno dahil sa lakas ng loob ni Zephyr na pagpunta ng mag-isa. Sinabi ni Zephyr na may karanasan na siya sa paghahanap ng mga lumang gamit bago pa man mapunta sa minahan. Nagpinuno ang opinyon ni Zephyr na kung makakayanan ba nilang matalo ang dungeons na 4 sila. Sinabi ni Zephyr ang desisyon ay nasa pinuno parent. Naisip ng pinuno na magpapakasakim muna siya at inisip na makakaya nila ang dungeons at magagamit niya si Zephyr dito. Ang mga moonbush ay isang halaman na kahihirap mahanap, at nagustuhan niya si Zephyr dahil mukhang handa ito at madaming alam pati na rin ang pagkuha niya ng mga papuri na dapat kay Zephyr ay sa kanya napupunta pero hindi sinusubukan ni Zephyr kunin ang papuri at bilang pinuno ay isang salita niya laman sa mga nakakataas sa kampo ay maaring malaipat ng agaran si Zephyr sa grupo ng mga ngaso. Inabutan niya ito ng kutsilyo at nagpasalamat naman si Zephyr. Naisip ng pinuno na yun ang gustong mangyari ni Zephyr na sinusubukan siya nitong mapahanga, pero hindi ganang kadesperado ang pinuno at ang pagpatay sa isang kobolds ay hindi magpapahanga sa kanya. Hindi nila inakala na ganoon laman kadali talonin ang mga kobolds. Kinuha rin nila ang mga batong mana sa katawan ng mga kobolds. Pupunta na dapat sila upang ubusin pa ang natitira ng may napasin si Dale sa kabilang dako. Ito ay mga buto na parang tititirang buto. Inakala niyang sa mga hayop ito nang mapansin ang hubog at perm ay napag-alamang buto ito ng mga kobolds. Nang biglang isang higanteng kamay ay pumulapot sa napasigaw ang pinuno sa pangalan ni Dale dahil sa pagkabigla at sa takot na pangyayari. Na inihagis ng halimaw ang katawan ni Dale sa pader ng mga bato. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan na mga pangyayari kay Dale. Kung umabot ka na sa putong ito may pakiusap lang po ako, paki-subscribe naman at kung hindi naman kalabisan pakipindot naman sa like, paki-comment na din po para mas lalo manan akong masiyahan sa pagbuo ng kasunod na yugto. Salamat sa lahat. Ni Marco na magtago sila sa likod niya. Hindi niya alam ang nangyayari, akala niya tapos na pero kahit na ano pa man yun ay kailangan na nilang magmadaling umalis gamit ang panangga na nadala ni Marco. Maging ang pinuno ng mga orc ay hindi makakalagpas sa pananggang ito, nang biglang iniwasiwas si Marco ng higanteng buntot na siya dahil napagkabasag ng panangga at dahilan ng pagkahagis ni Marco. Nakita ito ng pinuno at napatitig sa higanteng buntot na nagmumula sa butas nang biglang nawasiwas din siya ng higanteng buntot na ito. Samantala sa labas ng tunnel ay naroon pa rin ang pinuno na kanilang nakasalubong sa kanila ang magtatawag ng tulong kapag may nangyari sa kanila. Labis na nagulat ito dahil sa 4 na mahiwagang lubod na nakakonekta sa 4 na pumasok ay naputol na ang 3 ng sabay-sabay na labis na pinagtaka niya. Samantala sa loob ng kuweba ang pinuno ay duguan at ang kanyang dugo ay tumutulo na ito sa sahig nang biglang pumagit na si Zephyr na para bang prenoprotektahan niya ang pinuno. Ipinalabas ni Zephyr ang unang pabor na regalo sa kanya ng mga Diyos.
Ang bakal na pader ito ay kakayahang napagpataas ng magpatuloy sa mga gagawin at hindi mapagod at ang kakayahang mapawalang bisa ang maliliit na pinsala ng mabilis. Napaisip si Zephyr na maaring hindi pa nag-iisang taong gulang ang halimaw na ito pero mukhang malakas na ito. Lumabas muli ang higanteng buntot at pinulupot nito sa katawan ni Dale at itinaas sa ere at sabay na iwinasiwas at nawalan ng malay si Dale. Ang halimaw ay na ito ay gumagamit ng kapangyarihan upang linlanggan ang ibang halimaw na kaysa siya sa mga ito at kapag lumaki na ang halimaw na ito ay kinakalaban niya ang halimaw na nagpalaki, sakaan niya at agad na umaalis sa pugad. Hiniram ni Zephyr ang sandata ng pinuno at iwinasiwas ito at sa isip ni Zephyr na sa wakas ay makararanas na siya ng totoong pagsasanay, ibinuko niya ang kamay na siyang naglalaman ng ikatlong pabor. Sa kanan ay ang hiniram niya sandata sa pinuno at sa kaliwa naman ang pangatlong pabor na handog ng mga Diyos at sinabing, sa anong paraan mo mas gustong mamatay? At ayun na ng mga ka-Diyos na tapos po ang yugtong ito, para po kayo ay makapanood sa susunod na mga yugto. Paki-subscribe, like, comment at saka share naman po kung di naman kalabisan. Salamat sa po lahat na nakapanood sa aking channel, hanggang sa muli po, bye bye.